Pero meron akong hard evidence na yun mismo yung sinabi nung training center. Meron tayong ebidensya, meron tayong yung conversation ng natin, ng whistleblower natin sa training center. Yun. Lamig, naka-sale yung bigas, oh. Bumili lang kami. Pagka yung mga Pilipino rito, pagka sale yung bigas, bumibili ng bigas kaagad. Mahal ang bigas eh. Yung ganyang kalaki, nasa $40 yan, $40. Nag-sale ngayon, $27.99 na lang. So, muna kami. Lahat, makikita mo mga Pilipino pagka nagsisale yung bigas. Napakadaming binibili, no? Doon tayo mag-video sa loob ng truck, no? Para mapakita ko na rin sa inyo yung loob. No, tara. Ang taas niya, tingnan mo. Kailangan kong bumili ng stepping board dito. Nice. Tingnan mo. Tingnan nyo kung paano umakyat. Napakataas. Iniisip ko pa kung paano rin naapak yung mga mag-ina ko, kaya kailangan talaga bumili ng stepping board na yun. Yes! Napakataas. Ngayon, ano ba? -7 ngayon, kaya malamig. Grabe. Akala ko hindi nalalamig ng ganito kasi wala ng snow. Ngayon, baliktad dito pag yung kunyari masyado makapal yung paligid ng snow. Ay, walang lamig yon. Pero pagka natapos yung buhos ng snow, ganyan, saka mo mararamdaman yung lamig. -7. Isipin nyo sa Baguio yata, nag-11 lang, lamig na yung mga tao. Dito, siguro pagka nandun, sa totoo lang, hindi kami nagbibiro, pagka siguro nasa Baguio ko, siguro pwede ako magsando dun eh. Parang na-immune na sa lamig ng Canada. Sobrang lamig ng Canada. Pero hindi lahat. No. Sa Toronto si tropang Michael Henry Morato, nasa Vancouver. Doon, wala nang lamig. Nag-post siya siguro nung isang araw yata. Ang weather na doon is 20 plus 20 na sila doon. Sana all. Actually, kaya karamihan ng mga pumupunta sa mga ganyang provinces, karamihan diyan, sabi nila mahal yung cost of living, yung mga bilihin, yung rent dun sa Toronto, Vancouver. Ang halos yung binabayaran halos nila doon yung weather. Napakaganda kasi ng weather doon. Sa ngayon, mainit na doon. Dito sa Manitoba, punta ka ng Winnipeg. Ang tawag nila diyan sa Winnipeg, Winterpeg. ganun kalamig yung lugar dito sa Manitoba. Ay nako. O nga pala. Kaya rin gusto kong mag-video ngayon. May nag-spill ng sikreto ng mga training centers diyan sa Pilipinas. Dati kasi yung mga sa training centers yung mga naririnig mo lang na yung mga sabi nagkakaroon na ng mga singilan dito, mga ganyan. Ngayon meron akong hard evidence na talaga na parang ang matindi niyan, garapala na sila maningil kasi nga alam nila pinagkakakitaan yung pagbubutcher, pinagkakakitaan yung pagpunta sa ibang bansa, pagka nag-butcher ka. Alam na nila ngayon, pinagkakakitaan na nila ng todo, at ngayon garapalan na. Pinakita minessage sa akin ng isang tropa natin, paalis na rin siya, pero hindi kasi siya nag-try lang siya doon mag-inquire, pumunta yung sa training center kasi nga syempre naririnig din kumbaga open secret yung mga bayad-bayad ng training center na yan, para sila bahala, para makaalis ka, ganyan. Ngayon itong natin, whistleblower. Ayon sa ating whistleblower, minessage siya sa akin yung mga
minessage ni ano nung training center na yon. Nakalagay doon, hindi ko kasi pwedeng ipakita sa inyo kasi malalaman kung sino, baka mapahamak pa yung tropa natin eh. Nag-message siya dun sa sa kilalang training center na yon. Ngayon, itong si training center, lahat minessage sa kanya yung mga dapat malaman na mga ibibigay, yung mga ganun, mga gagawin sa kanya. Kasi siya, college graduate siya, mga ganun. Sa akin kasi dati, maikwento ko lang dati. Kasi nung, di ba, nag 2 years na, nag 2 years na experience nga ako, alam niyo naman yun, paulit-ulit ako nun eh. Ngayon, syempre, nung naka-1 taon na ako sa Robina Farms, parang parang nainip na ako, ganun. Tapos ngayon, meron akong kasama rito na nasa kabilang company. Sabi niya, pre, gusto mo bang makaalis na kaagad? Pumunta ka dito sa sa training center na to. Ibang training center tong sinasabi ko na to. Iba pa yung sa sa inispill ng ating whistleblower, no? Eh di, saan yan, pre? Basta pumunta ka lang dito sa na to. Tapos, mag-inquire ka dun. Sabi, okay, sige. E di pumunta kami ng misis ko. Pagpunta namin dun, ano ka ba? Yung may-ari pa mismo yung nakausap ko eh. Sabi niya, ano ka ba? Talagang desidido ka bang umalis? Ganyan, una, ganong banat sa akin eh. Eh, syempre naman po sir, ganon. Pagka hindi ka nag-commit sa kanya, wala siyang sasabihin sa'yo na kahit anong, yung mga trade secrets nila, ganyan. E di sabi ko, opo. E di, yung parang close, dito, pasok ka. Parang meeting up kami ng misis ko. Ngayon, ganito, in-explain niya, sabi niya, ito, yung mga anak ko, pabalik-balik na yun sa Canada, sabi niya. Matagal na namin ginagawa to. Ngayon, bibigyan kita ng ganung pagkakataon para makapunta ka ng Canada. Sa tamang halaga. No? Sabi niya sa akin, o sige, yung wala ka experience pa. Yes sir eh. Sabi ko kasi college graduate din ako eh. Mas maganda niyan, gagawin natin, high school graduate ka lang. Sabi ko, ba't naman, sayang naman sir yung yung diploma ko, yung pinag-anoan ko ng college. Kasi magagamit ko rin yun dito eh. Pagka yung kunyari, sa mga nagsasabi na kailangan ba i-declare pagka college graduate ka, dapat i-declare nyo yung nyo. Kasi, nyo yan eh, pinaghirapan nyo rin yan sa Pilipinas eh, di ba? Tapos babaliwalain lang para sa experience. O ganun yung sabi niya. Hindi, mas maganda pagka high school graduate ka lang, ganyan. Tapos doon na natin ilalagay yung yung experience mo sa COE na gagawin natin, sabi niya. Ganun po ba? Oo, gaano kalaki yung experience na gusto mo? 3 years, 4 years, 5 years, kahit 7 years, ilalagay natin yung mo na yan. Yung experience mo na yan, sabi niya. Sabi ko, okay po pala yan. Paano po yan? Nagtrabaho na ako sa government. Yung SSS ko, puno yan. Ibig sabihin, may mga nakalagay dyan. Makikita ngayon sir kung kung saan ako nagtrabaho talaga. Kasi di ba sa office ako nagtrabaho. Hindi na natin ipapasa yung SSS, sabi niya. Sasabihin natin, sa wet market ka lang or dito ka lang sa mga partner namin na slaughtering, sabi niya. Doon kita ilalagay na kunyari, doon ka nagtrabaho ng ilang taon. Ganun ba sir? Sige, sabi ko. Ito na. Sabi na, ang ganda ng kwentuhan. Sabi, magkano naman yan sir? Sabi niya, isasama na natin yung mga IELTS reviewer mo, yung mga ganyan. Kasi at that time, wala pa akong IELTS eh. IELTS reviewer, ganyan, kasama na yan sa babayaran mo. Tapos, yung COE na gagawin namin, pagagandahin namin yan para madali ka. Okay lang ba yun, sir? Kasi syempre, pipikain natin yun. Marami na tayong napaalis dyan. Huwag ka na mag-alala doon. Magkano naman, sir? Sabi niya, 30,000 pesos. No? Syempre, ito, lang to, pagka napanood nyo, sabihin nyo, baka kinikwento ko lang to, wala namang basa yan. Kasi walang hard evidence eh. Di ba? Walang ganun sila kautak. Hindi nila sasabihin yung mga ganyang information through text message or
messenger sa FB. Hindi sila sumasagot na ganyan kasi syempre hard evidence sa kanila yun. O anong nangyari? Eto na, syempre sabi 30,000. Nagdalawang isip na kami ng misis ko kasi nakakatakot nga sa kasi pepekein mo yung dokumento mo, lahat-lahat. Yung nga sinasabi ko sa inyo, hindi maganda pagka pineke mo yung dokumento mo. So sabi namin ng misis ko, huwag na lang, tuloy ko na lang to. Naka 1 taon na rin naman ako eh. So hindi ko tinuloy, kaya tinuloy ko na lang yung sa experience ko sa pagbubutcher. Ito ngayon, nandito, kailan lang, siguro kagahapon lang minessage sa akin ng tropa natin dyan sa Pilipinas na paalis na siya, papunta na siya ng Canada rin, pero ibang lugar. Saka hindi siya butcher. Sir, ito, magandang to. Ganun yung kwento sa message. Ang in-screenshot niya yung conversation nila ni training center. Ngayon, yung training center na yun, malaki, marami na siyang mga branches, ganun. Pinakita niyo yung conversation. Pareho sa sinabi sa akin ng isang training center diyan sa Pilipinas. Ang matindi nun, ang hindi rin matalino tong yung kausap niya. Sinabi lahat na doon. Sabi niya, bibigyan kita ng nasa message nila na sir, lalagay natin 3 to 4 years yung experience mo, ganyan. Tapos yung lalagay natin wala kang SSS, ganyan. Kami na bahala diyan, sir. Tapos may kasama na ring IELTS na review, mga ganun. Tapos NC2. Sabi niya, okay sir. Di ba nakwento ko minsan mahigpit na sa mga agencies. Sabi niya, alam niya kasi aware na yung natin, whistleblower natin na ganun. Sabi niya, sir, di ba mahigpit na sa tungkol sa SSS? Paano yun? Baka di na sila tumanggap. Wala na tayong problema dyan. Ito yung pinakamatindi. Merong mga partner agencies si training center. Yun ang matindi dun. Kaya nakakalusot yung mga kahit walang SSS. Sipin nyo yun. Kasi pagka mahigpit ang agency, kahit pa ano pang gawin ni training center dyan, bigyan kanila ng COE na ganito kalaki, kahaba yung experience mo. Hahanapin nila yung dokumento na proof na nagtrabaho ka talaga sa yun yung SSS eh. Doon sila nagbabase. Ngayon daw, yung mga ginagawa, yung staff house, kasama yan sa lehitimo talaga. Maraming mga agencies yun. Pero hindi kasama yung hindi kasama yung staff house. Sabi niya, ba to? Wala na tayong problema dyan, sir, yung sa mo na yan, experience niya. Meron tayong partner na agency. Yun nga yung sinasabi ko na mahigpit na yung pagka dito na sa staff house, pagka nag-apply ka na, kunyari, mag-aayos na kayo ng mga dokumento. Pagka mismo na dun ka sa staff house, papabuksan nila yung yung SSS mo kasi yun daw yung nakalagay sa COE. Dun mismo sa office nila, bubuksan nila yung SSS mo. Kaya may mahigpit na raw ngayon sa mga ganung aspeto ng pagpasok. Bubuksan yung yung SSS account mo. Titingnan ngayon doon kung tama yung yung COE. Bangga ba? Maraming maraming nag-message sa akin diyan na hindi na sila tumuloy dahil ganun na yung ginagawa. Ito raw, syempre isipin mo, partner nila yung mga agencies ng training center na yon. Syempre sasabihin ni agency, okay, parang na lang sila, pikit mata. Okay na pala tong mo SSS mo. Lusot ka na, no? Yun yung inaano ko na meron pa rin silang way kung paano maka alis yung mga tao, no? Kung gusto nyong malaman, message niyo ako. Hindi, joke lang. Hindi ko sila pinapromote, no? Kasi ang inaano ko nga dito yung legal, dadaan tayo sa legal na proseso, no? Mas maganda kumuha kayo ng experience. Ngayon, sabi niya, ganito pala sir, garapalan talaga na. May nakasama sa message niya kung magkano yung kailangan niyang gastusin, yung scheduling nila kung paano Itong sinasabi ko na na training center na to, sa sobrang sa sobrang dami niya nang napaalis, napakadami niya ng branches. Meron na rin daw sa Makati. Nagsimula lang daw siya sa basta hindi ko na masasabihin, basta
Marami na siyang branches. So yun. Pero ang inaano ko nga lang talaga dito, mga tropa natin. O sabihin na natin, mapapadali kayo ng alis. Ang problema kasi diyan, pag kayong nakasilip yung dokumento nyo na yan. 'Di ba? Nandito na kayo sa Canada. PR na kayo. Kuha mo na yung pamilya mo. Iniwan mo na yung buhay mo sa Pilipinas, wala na. Tapos biglang nasilip ngayon yung dokumento na yan. Ano yan? Falsification of document. Ano ba to? Misrepresentation ng document. Makikita nila yan. Deportation yan. Deportation yan. Kahit pa PR ka. Meron mga nangyari na dito na ganyan. Mali, iba yung sinubmit niya na dokumento, pineke niya. Nalaman ni Canada. Walang dalawang sabi. Deported yung tao. Nasa Winnipeg yun. Ngayon nasa Pilipinas na. Ban na siya sa pagpunta rito sa Canada. 'Di ba? Isipin mo yun kung nandito na lahat ng buhay mo. Nandito na yung pamilya mo, nag-aaral na, nakabili ka na ng bahay, nakabili ka na ng sasakyan, okay na lahat. Tapos biglang nakita, deported ka ngayon. Yun ang masakit. Yun yung gusto ko lang sa inyo, ipakita sa inyo na yun, possible na mangyari yun sa inyo kung magpepeke kayo ng dokumento nyo. No? Wala ganun talaga eh. Malamang maraming magagalit sa akin nito. Pero hindi ko naman sinabi kung anong training center to. Pero meron akong hard evidence na yun mismo yung sinabi nung training center. Meron tayong ebidensya, meron tayong yung conversation ng ng whistleblower natin sa training center. Yun lang. Pero hindi kasama dito yung staff house. Kaya saludo staff house, no. Lehitimo, no, staff house number 1. Yun lang, masyado na namang mahaba yung video ko. Marites na naman natin, no. Sigurado maraming magagalit sa akin dito. Pero kailangan natin sabihin. Yan yung nangyayari talaga sa Pilipinas eh. Wala na. Okay na ako. Nga pa, hindi ko na pinakita yung sasakyan ko, no. O yan. Diba? RAM. Gusto ko tong logo na to, eh. Pogi, ano? Tapos, ano pala to? Itong sasakyan na to. 7-seater to. Ay, 6-seater to. Ayan. Ito, 1, 2, 3, 4. Tapos itong isa. Iangat mo to. Pwede sa gitna. Ganun siya ka spacious. Na kasya yung 3 tao sa harapan. Merong pwede pa isa dito. No? Tak. Lalagyan. Yan. Tapos sa likod, tapos yung natin. Kaya malulubog na rin ako sa utang. Tulad nung isang butcher, sabi, lubog na sa utang, binalik na yung sasakyan, no? Baka mangyari na rin sa akin yan para dumami yung mga subscriber ko. Yun lang, sige na, like, share, subscribe yung mga girl. Sige na, paalam.